Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Pilipinas, gising na! Sa mga kababayan ko dyan sa Zamboanga, ¿Qué tal ustedes? Buenos dias. Samahan niyo ako sa isang oras na talakayan. At kung napapansin niyo, wala na naman yung kasama ko dito. Si Dr. Bien, nasa mission trip siya. Dr. Bien, we miss you. Bumalik ka na. Ngunit, the show must go on. Ang makakasama natin ngayon, ang pinakamagandang kaibigan ko. Hindi lang siya magaling na dermatologist on TV, pati sa buong Pilipinas. Dr. Daisy Camitan! Wow, sobra naman yan, Rhea. O, Anyway, syempre, thank you. we always want to feel that you're welcome dito. Pwede mo na i-ano si Dr. Bien, ipalit si Dr. Bien. Tayo na. I-greet mo na yung televiewers natin. Good morning po sa inyong lahat. At gusto ko rin batiin ang lahat ng mga kababayan ko sa Mauban, Quezon. Hello po sa inyong lahat. Alam ko nanonood kayo lagi dito sa Docon TV every Sunday. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Oo. Girl power na naman tayo ngayon, di ba? At dahil ngayon ay Lung month. Yeah, Yes. August is lung month. Yung topic po natin ngayon, mga kaibigan, is pneumonia. Ano ba itong pneumonia at bakit napaka-common itong sakit ngayon? Please watch this. Isa ang Pilipinas sa mga bansang nagsasagawa ng selebrasyon kaugnay ng National Lung Month na ipinagdiriwang tuwing sasapit ang buwan ng Agosto. Ito ay upang makapagbigay ng impormasyon sa publiko kung paano pangangalagaan ang ating baga at kung paano makaiiwas sa mga sakit nito. Isa sa mga nangungunang respiratory diseases sa buong mundo, kabilang na ang Pilipinas, ay ang pneumonia. Sa talaan ng World Health Organization at United Nations Children's Fund, nananatili itong nangungunang sakit na nagiging sanhi ng kamatayan sa mga bata. Umaabot sa humigit kumulang sa 2 milyong buhay ang kinikitil nito taon-taon. Dito sa Pilipinas, umaabot sa 64.7 deaths per 100,000 lives ang namamatay dahil sa pneumonia. Kaya mahalagang ating malaman ang mga unang palatandaan ng sakit na ito at kung paano ito maiiwasan. Dito lamang yan sa Doc on TV. Ayan, nagbabalik po tayo dito sa studio. Napaka-common talaga yung pneumonia, no? Oh yes. Especially, di ba, narinig natin yung H1N1. Tsaka ano yan, affected Parang may ang connection yan. lahat ng ages. Talaga. Men and women. Okay, sino ba yung guest natin ngayon, Dr. Daisy? Intro mo naman yung guest Yes, natin. okay. Ngayong umaga po, meron tayong panauhin. Isa po siyang espesyalista, pulmonologist, fellow of Philippine College of Physicians, fellow Philippine College of Chest Physicians, assistant professor of medicine, St. Luke's Medical Center, consultant, St. Luke's Medical Center, Our Lady of Lourdes Hospital. Mga kaibigan, welcome Dr. Roberto Barzaga. Good morning, Hello, Doctor. Doc. Good morning. Thank you for coming. Special yung guest natin ngayon. Okay, ang daming mga achievements. Taga saan po kayo, Doc? Batangas yung mother ko. Batangas. Father ko How do you say good morning sa Batanggenyo? Good morning Then lang ba? good morning din. Meron lang yung intonation lang. Good morning. Good parang morning. ganon. Okay, alright. So, lung month ngayon, this Opo. August. Meron ba tayong mga programa ngayon? Paano sineselebrate ang lang? Usually pagka lang month, yung aming society, yung Philippine College of Chest Physicians, meron kami mga series of activities. Usually, nagkakaroon kami ng mid-year convention at this time. Paiba-ibang mga regions, no, kung saan kami merong mga chapters at sila ang nag-sponsor ng aming mga activities doon. Siguro mamaya pwede natin i-plug isa-isa para at least yung Yes, televiewers natin pwede sila makasali sa mga Pwede, programa. Okay, so Pwede. start na natin yung discussion, Yes. Dr. Daisy. Ang topic natin ngayon ay pneumonia. Ano po ba ang pneumonia at ano yung causes ng pneumonia? Ang pneumonia sa vernacular, ang tawag nilang pulmonya. No? Pag sinabi mong pulmonya, ito ay infeksyon noong lung parenchyma. Ibig sabihin ng lung parenchyma, ito yung lung substance. Kung iisipin natin yung ating respiratory tract, yung daanan ng hangin, nagsisimula siya sa ating ilong. No? Doon pumapasok ang hangin. Pagkatapos dumadaan siya doon sa mga series of tubes, no? Parang mga tubo na habang palalim ng palalim, paliit pakipot ng pakipot naman siya hanggang dun sa pinaka-tinatawag nating alveolar sacs. Yung alveolar sacs, yan ay parang mga
bilog-bilog, no, na mga parang grape-like, ika nga, no, na kung saan yung hangin pumapasok doon at doon nagkakaroon ng exchange ng oxygen at carbon dioxide. Ngayon, ano ang ibig sabihin pagka nagkaroon ka ng pneumonia? Sabihin, pagka nagkaroon ka ng pneumonia, nagkakaroon ng infection dito sa air sacs. So, nai-involve yan, kaya nagkakaroon siya ng maraming plema, no? Pasensabi na lang sa mga nagbe-breakfast, no? May plema at saka merong mga pus, no? Nana, no? Kung minsan nagkakaroon noon, kaya nagkakaroon ng symptoms yung pasyente natin ng pneumonia. Now, when we talk about infection, ibig sabihin may organism na Meron, nagpo-cause. So, ano ba organism. tong organism na Karamihan mga bacteria at saka Bacteria, viruses. virus. So, yun ang common. Yang common. No? Pwede rin ba ng fungus? Oo, meron din. No? Meron mga special patients, no? Yung mga tinatawag namin immunocompromised. Yung mga mahina ang resistensya dahil either nagki-chemotherapy or may nire-receive silang mga gamot na nagsusuppress sa kanilang immune system, very predisposed sila sa fungal infection. Yung pneumonia ba, is it a serious disease? At saka bakit siya napaka-common? Oo, ang pneumonia pwedeng maging serious disease ito kung sa mga bata, no, less than 2 years old at sa matatanda kasi sila yung very vulnerable, nagkakaroon sila ng mga komplikasyon at pwedeng ikamatay ito. No? Basta on the average, kung ikaw naman in relatively good health, no, wala kang mga bisyo, ang pneumonia ay madali lang makarecover dito. So ano ba yung mga types? Diba may klase-klase rin ng pneumonia at napakarami nito, Doktor. Ano ba yung pinakang simple? Or common, Oo. diba? Kung minsan dinidivide natin yung pneumonia sa mga dalawang klase, no? Isa nakukuha mo sa community, yung tinatawag nating community-acquired pneumonia, no? Under this, nandiyan yung mga viruses, may bacteria, no? Yung mga common bacteria, no? Na siguro matidiscuss natin later on. At meron ding pneumonia na nakukuha mo sa ospital. Hospital. No? Ito yung tinatawag na hospital-acquired pneumonia. Kung nandun ka sa Estados Unidos, meron silang mga nursing homes. Ibang klase ding pneumonia ang nakukuha ng mga pasyente na nasa nursing care units. No? Yung mga nag-H1N1, bakit most common nito namamatay because of pneumonia? Parang nagiging secondary yung pneumonia or... Well, kagaya ng sinasabi natin, ang viruses pwedeng mag-induce ng pneumonia. So, ganun din ang nangyayari na para kumbaga nalulunod yung alveolar sacs na pupuno ng mga inflammatory cells, no? Ngayon, ang problema sa H1N1, pagka nagka-pneumonia ka, nagkakaroon ng problema sa oxygenation, no? Nagkakaroon ng fluid or edema yung mga air sacs. Kasi naririnig natin yan, Dr. Daisy, yung mga namamatay sa H1N1, may pneumonia sila. Oo. And the cause of their death is yung because of pneumonia instead pneumonia. of the Oo, kasi sinasabi nila pagka nagka-viral infection kagaya ng H1N1 or any type of influenza for that matter, pwedeng humina resistensya mo. Pagkatapos magkakaroon ka ng secondary bacterial infection. No? Ito nakikita natin to sa mga sa mga may mga tinatawag nating comorbid illness, yung mga pasyente na may ibang sakit, no, kagaya ng halimbawa diabetes, ang iba ay may sakit sa puso, no, ang iba may sakit sa bato, no, at marami pang iba, no. Pagka meron ka mga sakit na ganito at nagkaroon ka ng influenza, most of the time nagkakaroon ka ng mga komplikasyon, and isa sa mga komplikasyon yung pneumonia. Common talaga siya, no? Oo. So kasi, Doctor, merong mga sinasabi rin na iba-ibang klase ng types ng pneumonia. May strep pneumonia. Meron. This is according to causes yung bacteria. Meron May din ibang namang cause pa ba? meron din naman kasing tinatawag classification yung anatomic. So can you explain? Okay, ganito yan. Ano? this type? Kung ibabase mo sa bacteria, ang pinaka-common talaga is strep pneumonia. Mga siguro mga around 50 or more % ng mga patients na community-acquired ito, sila merong tinatawag na streptococcal pneumonia. All the rest, merong iba, yung tinatawag noon na mga atypical organism. Ito yung mga organism na
hindi mo pwedeng i-classify dun sa classical na lobar pneumonia. No? So ano naman tong lobar pneumonia? Ang lobar pneumonia, yun yung description noong mga 1800s pa yan, nung dinescribe nila yung pneumonia, na nung araw walang antibiotic. So ang nangyayari, ang pneumonia, nakikita nila yung progreso ng pneumonia. Simpleng inflamasyon lamang ng baga, tapos nagkakaroon ng maraming fluid sa loob, nagkakaroon ng consolidation. Parang kumbaga tumitigas yung lungs. Kasi napupuno siya ng mga inflammatory cells. So, yun ang tinatawag nilang lobar pneumonia. Ang Parang number one cause noon- section lang, apart apart O kaya isang lobe, ng isang lobe. lungs. So iyon, ang karaniwang organism noon would be yung strep pneumonia, streptococcal. Okay, let's talk about the early signs and symptoms, Okay. no? Ang tao ba, ano nangyayari sa kanya kapag may pneumonia siya? O, karamihan ng mga may pneumonia, no, nagpe-present ng lagnat, no, inuubo, kung minsan merong phlegm or kung minsan wala, no. Pagkatapos merong shaking chills, no, nanginginig, no. Pagkatapos ang iba nag-exhibit din ng chest pains. Pero by and large, ang mga nakikita namin pumupunta sa amin hinahapo. Kung minsan mataas yung respiratory rate nila. Usually yan mga nasa above 20, mga nasa 30s. Pagkatapos mabilis din ang Pulse. tibok ng puso, yung pulse. Oo. So pag hinahapo, minsan kasi napapagkamala nila na hika, asthma. Oo. Oo, yung Ngayon, kung hinahapo at may lagnat at may ubo, sigurado maaring kailangang ipa-check kung may pneumonia ang patient. Okay, so i-continue natin yung discussion. Meron tayo i-introduce, Dr. Daisy. it's time muna po tayo para check ang ating health through proper nutrition, ang ating NutriCheck. Sinasabing ang healthy diets ay nagpapanumbalik ng lakas ng isang tao upang malabanan ang mga mikrobyo na nagiging sanhi ng mga karamdaman, gaya ng pneumonia. Kaya naman pinapayo ng mga eksperto ang tinatawag nating high-caloric diet, kung saan dinadagdagan ang pagkain ng mga caloric foods upang manumbalik ang lakas at timbang ng isang pasyenteng may pneumonia. Pneumonia has some side effects, such as difficulty of breathing, shortness of breath, and coughing. It is necessary, therefore, that when these side effects are absent, the patient has to eat more of carbohydrates, more of proteins, and low in fat. So in other words, a high-caloric diet is necessary. When I talk of a high-caloric diet, when they eat vegetables, it's necessary that they add some milk or some cream into it to increase calories. When they eat meat, they can have also some cream, some milk added. Now, they can also have oatmeal. When they eat oatmeal, then they have to have milk. So, a person with pneumonia can also have some nutritional supplements, and we have a lot of this in the market. So this can be a supplement to the regular solid diet that these patients eat. Now, they have to avoid foods low in calories, and these are your light sodas. They can drink regular soda, but it has to be in limited amounts. Also, coffee, tea should have milk. Avoid coffee and tea without milk. So, they can also take light snacks plus 3 meals. So, this is the general recommendation or healthy tips for patients with pneumonia. Mahalagang napapangalagaan natin ang ating kalusugan sa pamamagitan ng mga pagkain mayaman sa mga bitamina at mineral. At upang maiwasan ang pagkakasakit, ugaliin ang palaging pagkonsulta sa mga doktor at sa mga nutritionist and dietitians bilang bahagi ng NutriCheck.
Yes, nagbabalik po tayo dito sa Doc on TV. Still with our topic, pneumonia. Balikan natin yung signs and symptoms, no? Because meron din to sa mga babies, di ba? Pareho lang ba yung signs and symptoms sa baby and elders? Well, generally sa babies, ganun din. Ano? Mas mabilis ang hinga, tapos irritable ang babies. Although I'm not a pediatrician, ano? Pero usually ganun din ang symptoms. Ano? Kasi I think sa mga pediatrician, may number of ng sa respiratory Yeah. rate nila, no? The same as in adults, meron tayong mga cut-off, no? Para sabihin mo na medyo mabilis ang hinga nitong pasyente na ito or masyadong mabilis ang tibok ng puso. So sa elderly, meron ba asymptomatic? Ang sa elderly, ibang klase naman, ano? Kasi yung mga elderly, usually mga above 65 years old, they do not present the classical symptoms of pneumonia. Meron kami mga patients na ang reklamo lang ng mga kamag-anak bago nadala sa ospital hindi lang makatulog. Walang ganang kumain. Yung iba, suddenly bumabagsak na lang. And these patients do not complain of fever. Walang ubo, walang fever, except yung mga subtle signs. Kaya pagka ganoon, inoobserbahan namin yung mga patients din, no? At sinasabihan namin yung mga kamag-anak to watch out for pneumonia in these patients. Kasi nga, sa mga elderly, pagka nagka-pneumonia sila, lalo na pagka meron silang mga pre-existing medical conditions, pwede nilang ikamatay ang pneumonia. Even for babies, no? For the Yeah, oo, yung extremes of ages, sinasabi nila. Pwede silang mamantay sa pneumonia. So, sa morbidity and mortality, anong rank ng pneumonia? Base sa talaan ng Department of Health, ang pneumonia ay number 1 cause of morbidity. Sabihin pagkakasakit. Pagkakasakit, So, ito pa rin yung number 1. Yeah. Sa mortality naman, ikinamamatay, number 4 ito. dito sa Philippines. Sa Philippines, Oh, okay. according to their statistics. Ayan. So, pero yung pagkamatay nito is because of parang complication na rin ito, more on kasi may sakit na sila, may Oo, existing meron na. medical So, nagiging condition na secondary rin. yung pneumonia. Ang pneumonia kasi ang pwedeng mag-cause ng respiratory failure sa patient. No, ibig sabihin ng respiratory failure, yung oxygen hindi masyadong nakakapasok sa loob ng katawan ng pasyente. So, siyempre kailangan natin ng oxygen para mabuhay. Kung hindi ito mabibigyan ng lunas, pwede ikamatay yung lack of oxygen. Kaya itong mga patients nito, ang tinatawag naming high-risk pneumonia patient. Ang iba sa kanila nalalagay sa ICU, nalalagyan ng mga tubes, no? Para may kabit sila sa mechanical ventilator o respirator para matulungan silang huminga. Huminga. Okay, so let's talk about diagnosis. Kapag ang pasyente pupunta sa inyo, anong ginagawa niyo? Well, aside from, siyempre, kukuha mo ng history, magandang history, i-check mo kung may fever, tingnan mo yung vital signs. Number 1 sa akin kasi yung vital signs. Pagka So, pag nakikita vital mo, signs, ano yun, doctor? yung Para sabihin, alam blood nila. pressure, Okay, blood pressure. temperature, respiratory rate, no? At Ano saka yung normal pulse rate. respiratory rate Ang normal respiratory rate, mga 12 to 14 per minute. per minute? Pag nakakita ka ng patient na may pneumonia, usually, no, siguro mga above 90% of them will have a respiratory rate na mataas, above 20. Oh. Pagka naging 30 ang respiratory rate, matakot ka na dahil yon kinakailangan ma-ospital. Okay. So, what about the BP? Ang blood Pagka may pressure, pneumonia. kung minsan, hindi siya ganun kasensitibo na ma-detect mo yung early pneumonia. Kasi pagka ito, nakita mo na ang blood pressure bumagsak. Bawa, ang systolic blood pressure ay naging 90 or yung diastolic blood pressure naging 60, so 90/60. Or kung bumagsak ang blood pressure ng less than 20% sa usual niya, usually, masamang symptoms yan. Kaya kinakailangan madala sa ospital at ma-confine. So, ang normal BP pa rin is, doctor, yung anong normal BP pa Well, rin sa ngayon? ang normal blood pressure ay 120/70. 70. So, kung halimbawa, mayroong mga patients din na 110/70, no? Yan ang regular nila. Ngayon, kung magkaroon sila ng pneumonia at makita mo sa clinic mo at ang kanilang blood pressure 90/70 or 90/50, 90/60, matakot ka na.
baka ito mangangailangan ng intensive care management. So, yung Seryoso, pag-systolic 90 below, doon Yeah. na nakakatakot na yun. At saka yung pulse rate. Ang pulse rate maganda rin kanyan, gauge, kasi usually mabilis ang pulse rate ng mga pasyente. Na may pneumonia. Oo. Especially ba pag may fever o hindi naman? Pwede kasing walang fever kagaya sa elderly. Pero talagang Pwedeng, mabilis. At isa pa sa elderly, yung confusion. Pagka yung parang litong-lito, nawawala sa sarili, no? Kung minsan biglang nagugulat yung mga relatives, all of a sudden, magpe-present siya na ayaw kumain. Parang biglang nawala sa sarili, no? Yung pala pneumonia na. The surest indication of pneumonia is yun phlegma na may blood. Yung history, no? Kung minsan, may yung tinatawag na rusty sputum. Rusty sputum. Kakaroon ng reddish tinge yung phlegm. Pero hindi lahat ng pneumonia mayroong reddish talaga? tinge. Oo. Pwedeng Okay. ordinary kwan lang. So from history, vital signs, sputum exam, Usually, ang first thing na hinihingi namin kung nagsususpecha kaming pneumonia would be X-ray. x-ray. Mahirap mag-diagnose ng pneumonia nang walang X-ray. X-ray. Tama. So, yung X-ray will be suggestive of pneumonia. So ito yung yung routine x-ray Routine, or meron oo. kayong... What do you see in the x-ray? Ang makikita mo kasi doon yung tinatawag naming infiltrates. So- yung parang spot, kumbaga, parang May mga spots. spots. na white, So ganun. anong Yun, kulay yun. nito sa film? Kung sa film, normally ang lungs natin maitim dahil doon sa hangin. Oo. Pagka nagkaroon niya ng tinatawag namin na infiltrates or yung parang namumuti-muti yung areas doon, na sa lugar na hindi dapat makakita ka ng puti-puti, pwedeng sabihin mo pneumonia yon. Or kung sa lobar pneumonia, makikita mo isang lugar na halos kalahati nung baga ay namumuti. Yun, lobar pneumonia. Lobar pneumonia na yun. Yan. So, papatuloy natin yung discussion natin. But for the meantime, Doc Daisy, Yes, ngayon po naman ay pakinggan natin ang isa na namang helpful na tips mula sa ating pediatrician dito sa TV, ang Baby Talk. Dr. Basco. Magandang umaga po mga kasambahay. Nanonood na naman po kayo ng Baby Talk dito po sa Doc on TV. And this is your pediatrician on TV, Dr. Marthony P. Basco. Kaya ko po nabanggit si Superman dahil si Superman po indestructible, hindi nagkakasakit dahil hindi po siya tao. Siya po ay kakaibang tao. At kaya naman ang pag-uusapan natin ngayon ay yung mga sakit natin ng mga ordinaryong tao. Nauuso po ngayong panahon ang tinatawag nating pneumonia o sakit sa baga. Ito po ay isang sakit kung saan ang pinakadaanan ng ating hangin ay naapektuhan either ng bakterya o ng viruses. At madalas po, mga bata ang tinatamaan nito. Word of advice or tip lang po. Ang ating pong pag-ubo ay depensa ng katawan kapag meron na pong mikrobyo or any organism na nandito pa lamang po sa ating lalamunan. At kapag kayo po ay nakarinig ng isang bata na 2 months or younger na inubo, kailangan pong dali na kagad sa ospital. At ang pag-ubong ito, kinakailangan po ay tuloy-tuloy. Hindi po yung pag-ubo na kagaya ng kapag ikay nasasamid. Indikasyon po ito na ang bata ay meron ng sakit. At ang malala nga rito kapag siya ay merong pneumonia. Alam nyo rin po ba na ang bata po na maliit pa, mabilis ang paghinga kumpara po sa malaking tao na kagaya na natin. Umaabot po sa 50 hanggang 60 kada minuto ang kanilang paghinga. Ito po ay para makompensate ng kanilang maliit na baga ang pagdaloy ng hangin o nutrisyon kasamang oxygen sa buong katawan nila. At habang lumalaki na, kinakailangan ay ma-relax o maging dahan-dahan na. Kaya naman, sa lahat po ng mga health workers natin sa buong bansa, ito po ang indikasyon na ang bata ay may isang pneumonia. Kapag ang bata ay mabilis ang paghinga, malamang meron pong pneumonia. Pangalawang indikasyon na ang bata ay nagkakaroon ng pneumonia kapag po siya ay inuubo. At pangatlo, kapag siya ay nahihirapan huminga. Pero para sa mga dalubhasa at mga doktor, pinapakinggan po natin ang likod ng mga bata kapag siya po ay meron ng halak o yung tinatawag nating rales or crackles. Very technical po ito mga kasambahay. Kaya ubo pa lang na may lagnat at nahihirapan ng huminga ang bata, kinakailangan po dali na po kagad sa isang manggagamot. At yung ibang mga bata, hindi lamang ganito ang nangyayari. Nagkakaroon pa po ng komplikasyon.
hindi na sila kumakain, nawawala ng ganal sa pagkain, o di naman kaya ay nagsusuka. At worst case scenario, maaari pong magkumbulsyon ang inyong mga anak dahil po sa kakulangan ng oxygen na dumadaloy sa kanyang katawan. Ang mga kaso po ng ganito, kinakailangan po ay ma-admit na dahil ang pneumonia po ay nakamamatay. So, ngayon pong umaga, natutunan natin na ang pneumonia ay nakakahawa at maaari kang magkasakit nito, lalo po ngayong taglamig. At kapag ang mga bata ang apektado, mas marami pong komplikasyon. At pangatlo, hindi lamang po ubo ang ating hinahanap, kundi malamang sila'y walang ganang kumain, nagsusuka at worst case scenario, sila po ay kinukumbulsyon. Sana'y may natutunan na naman po kayo ngayong umaga dito lamang po sa Baby Talk. Dahil sa Baby Talk, hindi lamang kabataan ang ating pinag-uusapan, kundi pati si Superman. Kaya po lagi kayo manood dito po sa Doc on TV, sa UNTV, your public service channel. Magandang umaga po. Yes, we're back dito sa Doc on TV. Kanina parang si Doc Ato may confusion siya. Parang may pneumonia yata si Doc Ato, no? Pero alam mo, normal sa kanya yun eh. Oo. Hi, Doc Ato. Na-miss ka namin. Okay? So, balik tayo sa discussion natin. Doc Yes, Daisy. kanina yung diagnosis na sinabi natin, pinaka-importante, sabi nyo, is X-ray. So, from that X-ray and then nakita na natin kung kung may pneumonia or wala, ano yung mga available na treatment? Siguro ang next question is, pagka na-diagnose mong may pneumonia, pwede mo na bang bigyan ng antibiotics at pauwi ng pasyente? Ito yung next decision. Critical ito kasi meron mga patients na pwede mong gamutin sa bahay. At pwede rin yung mga patients na kinakailangan ma-admit sa hospital. So you have to distinguish kung aling mga patients ang pwede sa bahay at pwede sa hospital. No? Kung sa bahay, meron kaming tinatawag na pneumonia scoring system, severity index, no? So by and large, no, siguro hindi na natin kailangang isa-isahin yun kasi napakaraming criteria yun. Siguro ganito na lang, kung ang patient mo nakikita mo na mabilis yung tibok ng puso, pagkatapos ang patient mo ay above 65 years old, pagkatapos ay yung hinga niya mabilis. For example, siguro mga above 20 or above 25, no? Pero ang magde-decide nito, doktor, hindi yung pasyente. Hindi nang pwedeng pulsuhan yung sarili niya, sabihin, Kasi maraming sa bahay na pasyente lang sa ako. self-medicate. No? Oo. So, nais kong ipaliwanag ito, no? Ang doktor lamang ang makakapag-decide kung pwede ka sa ospital, kung pwede ka sa bahay, or kailangan ka ma-admit. So, you have to be seen by a physician. So, kami magde-decide, no? Critical yon, no? Kung sa tingin namin, itong patient na ito ay low risk mag-develop ng komplikasyon, pwede na namin silang bigyan ng antibiotics. No, kasi ang binibigay namin usually yung magko-cover sa pinaka-common ng mga organisms. No, andito yun, sinabi natin kanina, strep pneumonia, no? At saka yung tinatawag na mga atypical. Yung mga atypical, sinasabi namin, yung mga mycoplasma, chlamydia, no? May mga antibiotics na specific para dito. So binibigyan namin ng antibiotics, pinapauwi namin. Yes, tungkol sa antibiotic, kasi ang mga pasyente, karamihan, pag may ubo, sipon, lagnat, alam na nila over-the-counter, bibili ng for cough, and then minsan doon na magtatanong sa pharmacist, pati antibiotic. And commonly, ang kanila iniinom is amoxicillin. So, paano to kung let's say hindi naman pala tama na antibiotic? Yung pag self-medicate ng antibiotics, lagi namin sinasabi na hindi namin to
ini-encourage. In fact, dinidiscourage namin kasi nga sa mga ibang countries, sa mga western countries, tumataas na yung incidence ng mga resistance do sa mga common antibiotics. Yes, That's yung right. resistant. Kung pupunta ka ngayon sa United States, kung magkasakit ka, let's say pneumonia, wag naman sana, no? Pero kung magka-pneumonia ang isang pasyente sa United States, hindi siya bibigyan ng amoxicillin. Kasi napakartaas ng resistance ng strep pneumonia sa mga amoxicillin. Sa ating bansa, medyo maswerte pa tayo, mababa pang resistance rates natin sa amoxicillin, no? Yung mga strep pneumonia natin. So, sa recommendation namin, kung low risk na pneumonia, pwede mo po siyang i-try ng ng amoxicillin, no? Hindi ko ito ini-encourage sa mga pasyente na mag-amoxicillin kung iniisip nilang may pneumonia sila, no? Dapat bisitahin mo na yung doktor. Dapat, oo, kasi ang doktor lang magde-decide. At saka isa pa, yung practice ng mga pharmacist na magbigay ng antibiotics, no? Yes. Kasabay nung gamot sa lagnat. So, hindi namin ini-encourage ito dahil nga nagde-develop ng resistance. Hindi natin alam kung yung low resistance rates natin sa Streptococcus pneumonia, tatagal. Baka mamaya maka-encounter na tayo ng mga resistant cases. Mas mahal ang gamutan pag ganun. Ano naman yung indication sa mga pasyente na dapat sila i-admit sa hospital? Yung mga ina-admit namin, yan yung mga at risk na magkaroon ng komplikasyon na pwede nilang ikamatay. No? Kagaya ng sinabi ko, kung yung mga vital signs nila ay masama. No, nilalagnat, pagkatapos mayroong mataas ang respiratory rate, ang blood pressure pwedeng maging unstable, at number 4, ito yung pagka in-x-ray mo, makita mo, hindi lang isang parte ng baga ang apektado. Multilobar, marami. So pwede siyang mamatay ng acute respiratory failure. Ngayon, pag nag-decide kaming ilalagay sa ospital, ang isa pang decision would be, ilalagay mo ba siya sa regular room o kailangan mo yung ICU. So may criteria din kami doon. So ano yung criteria? Ang criteria doon sa ICU Sa na lang. ICU, No? Sa ICU, pagka yung heart rate mo tumaas na ng mga 130 heart rate, ang respiratory rate mo more than 30, at yung blood pressure mo unstable na, kinakailangan ka ng bigyan ng mga tinatawag naming vasopressors. Ito yung mga gamot na nagpapastabilize sa blood pressure. Pagka ganun nakita mo, at ang pang-apat pa, pagka nag-respiratory failure, yung hindi na makaya ng katawan niyang mag-receive ng oxygen, kinakailangan na siyang ilagay sa respirator. So pagka ganun, lagay mo siya sa ICU. Kabit mo siya sa respirator para makorek natin yung oxygen deficit niya. Medyo napakaseryoso at komplikado tong Yes, oo. sickness, no? Lalo na sa mga elderly. Totoo yan. Oo. So dapat yata alamin natin yung prevention Ang muna prevention. lang. Ang prevention. Oo. What is your best advice for prevention? Mabuti na itanong mo yan, Rayano, kasi yung aming college, yung Philippine College of Chest Physician, yun ang advocacy namin. Yung aming Council on Pulmonary Infection, yung advocacy namin would be for patients to receive yung vaccines. Vaccine. Every year you should receive influenza vaccine at saka yung pneumococcal vaccine every 5 years, no, kung sa elderly, no, kung above. Kung 60 years old, no, binabibigyan namin ng pneumococcal vaccines, and 5 years later mayroon pa siyang yung parang booster shots. Pero What doon about sa children? Sa children, nire-recommend din namin ng mga influenza. No? Is this for free? Unfortunately, hindi free. It comes with the price. Pero yung sinasabi namin, mabuti na yung mag-invest ka dun That's sa... right. Tama. Medyo mahal nga ng konti, pero hindi ka na ma-hospital pag nagkaroon ka ng sakit na pneumonia. Ang isa pang ibig kong explain, ang pneumonia vaccine, hindi siya magpe-prevent ng pneumonia. Kasi meron kami mga patients na binibigyan namin ng pneumococcal vaccine, tapos after a year, nagka-pneumonia. So sasabihin niya, Doc, ba't ako nagka-pneumonia? Ipapa-inject na Oo. lang. Ang sinasabi namin, ang pneumococcal vaccine will prevent complications of pneumonia. No? Kagaya ng nagkakaroon sila ng septicemic pneumonia. Sabihin, kumakalat sa ibang organs ang kanyang pneumonia. Pangalawa,
yung meningitis na dahil sa mga pneumococcal pneumonia, pneumococcal meningitis. So ito yung infection sa brain. Yes, oo. So number 1 prevention yun, no? Immunization. Number 2, ang sinasabi rin namin, huwag maninigarilyo. Kung naninigarilyo ka, ihinto mo ang sigarilyo, at kung balak mo pang manigarilyo, wag na lang. Kasi doon sa aming pag-aaral, doon sa aming experience, no, sa mga patients na nakikita namin, majority of these patients are actually, yung mga sakit nila are due to smoking-related diseases. Pwedeng siya ang maging cause, kagaya ng lung cancer, no? Pwedeng palalain din niya yung condition ng pasyente, yung smoking. Yeah, so hindi lang sa lungs mismo. Oo, hindi lang. Oo, kasi pati sa cardiovascular system may effect din ang smoking. So maraming gusto magtanong sa iyo, Doc. Dr. Daisy, go ahead, meron tayong phone-in question. Yeah, from Justin Genesium from Marikina City, 25 years old. Pwede po ba akong magpabakuna against pneumonia at my age? 25 years old siya. Kung 25 years old ka at gusto mo magpabakuna, well, why not, no? Kasi yun ang sinasabi namin. Kung maski na hindi ka at risk na mag-develop ng pneumonia at complications, kung gusto mo magpabakuna, well and good, no? Even babies. Even babies, nagkakaroon din sila ng may pwede rin silang magkaroon ng Kailangan lang every 5 years. Yung yes, pneumonia. ngayon hindi na nila masyado at least yung mga between the ages of 2 to 49 years old, pwede na siguro yung once in a lifetime kang magpabakuna ng pneumococcal. Pero influenza every year yan. Kasi nagbabago ang strains every year. At ang protective levels niya usually nagwe-wane after 1 year. Okay. So ngayon, alamin naman natin kung ano ba tong health update natin. Let's watch this. Sa kauna-unahang pagkakataon, isinagawa ang Asia Pacific Academy of Implant Dentistry Congress at ito ay unang idinaos dito sa Pilipinas. Ito rin ang kauna-unahang Implant Dentistry Congress sa buong Asia. Dinaluhan ng 300 delegado mula sa 13 bansa, kabilang dito ang Hong Kong, India, Japan, Indonesia, Korea, Macau, Malaysia, Singapore, Thailand, Taiwan, Israel, Philippines, at maging ang United States of America. We have 46 speakers from all parts of the world, and this is combinations of 13 countries. Sa isinagawang forum, naging highlight ang mga makabagong paraan ng pagsasagawa ng denture implant, katulad na lamang ng zirconium implant na bagong labas lamang sa bansa. So sa implant, meron tayong dalawa actually klase na nagamit. Isa yung titanium at yung isa yung zirconia. May kamahalan nga lamang ang paggamit ng mga implants dahil ang isang piraso nito ay tinatayang umaabot sa 10 hanggang 20,000 piso kada isang ngipin. Pero ayon naman kay Dr. Joseph Lim, chairman ng APAID, mayroong paraan upang ito ay maabot ng simpleng mamamayan. Before, when implantology started many years ago, we do it in stages, basically 2 stages. Now we can do implants in just one single stage, and in as little as maybe 48 to 72 hours, you have teeth immediately. Like before, you have to wait probably 3 to 6 months. So this has really revolutionized this particular field. Samantala, ang Philippine College of Physicians ay nagpatawag ng media conference upang mapag-usapan ang mga isasagawang health forum ng PCP at advocacies nito upang lalong makatulong sa publiko sa pagbibigay ng impormasyon sa mga karaniwang isyung pangkalusugan. As well as help the media also discuss certain issues that affect health. Nagbabalik po ang Doc on TV. Dr. Daisy, hindi maging kompleto yung Doc on TV kung walang usapan kagandahan. Diba, sa ating Skin Link? Yes. What did you prepare for us? Panoorin niyo po ito. Ito ay tungkol naman sa mga pregnant women. Okay, ito po yung mga rashes na karaniwang nakikita. Urticaria. Yung ba yun? Yes. Parang Urticaria. urticaria papular, urticaria or papules lang, may pustules pa. Mga rashes ito nakikita sa pregnant women. Okay, alamin natin to dito sa ating Skin Link.
Chaki. That means good morning para po doon sa mga Chinese community and especially doon sa mga regular viewers natin. Ngayong umaga po, ang topic natin ay usually nakikita o common sa mga buntis, sa mga pregnant women lang. Ito po ay tinatawag na PUPPP. Okay, ang haba po. Ito po ay pruritic urticarial papules and plaque of pregnancy. Yun po yung ibig sabihin nun. Ito pong PUPPP is a distinct pruritic eruption po ng pregnancy. Usually po nag-start to sa 3rd trimester or yung 36 weeks ng pregnancy. Ang cause po nito is unknown. Pero pwede po itong usually nakikita or common pag yung pong may mga stretch marks, stria, yung buntis, or pagka malaki siya magbuntis due to maternal or fetal weight gain. Doon po yung nag-start. Pero pag kahit po meron ito ang isang buntis na babae, hindi naman po ito delikado sa bata or doon sa sanggol na dinadala niya. Hindi po naapektuhan yung bata sa loob. So ito pong pangangati, yung pruritus, nagde-develop po ito usually start po sa abdomen. Okay? Minsan po sobra talagang kate, very severe na hindi makatulog ang isang buntis na babae. At yung po namang symptoms itong pangangati, pwede rin naman na mangyari, mag-develop, mag-start pagkapanganak. Pwede rin po yun pagkapanganak. So ano po bang itsura noong papules na to, ng mga rashes? Mga 1 to 3 mm po ito, erythematous, ibig sabihin mapula. Mapula siya ng mga papules, urticarial plaques, or papules, ibig sabihin po yung medyo pantal. Kaya hindi po flat siya, pantal na mapula. Usually po sa tiyan niya nagsisimula, pero pwede rin po yung makita sa lower back, sa buttocks, o kaya dito po sa upper inner arms ng buntis. Paano po natin ito magagamot? Isa lang po yung talagang magandang treatment dito at ito yung high potency na steroids. Topical lang, okay? Ipapahid lang po ito doon sa area kung saan merong makakati na papules. Usually po ang antihistamine, hindi po siya ganun ka-effective kahit pa inumin nyo ng antihistamine ng buntis. Mas maganda po yung high potency na topical steroids. Hindi po naman ito makakasama sa sanggol na dinadala kahit po magpahid ang buntis. Sa susunod pong linggo, meron po tayong napakagandang topic na isi-share ulit sa inyo. Kaya, magkita-kita po ulit tayo next week. Ito po si Dr. Daisy sa SkinLink. Bye! Nagbabalik po tayo dito sa Doc on TV. Thank you, Dr. Daisy Kamitan. And you know what? Meron tayong ulit phone-in question para kay Doc. Yes, this is from Maria De Valle, 39 years old from Cavite. Ito po yung question niya. Ano po ang kaibahan ng pneumonia at primary complex? Ang pneumonia yung sinabi natin dahil sa bacteria, no? Ang primary complex usually yan dahil sa TB. Tuberculosis. So pwede ka rin magkaroon ng pneumonia as a result of primary complex. Pwede rin. No? So itong primary complex, di ba parang more on sa bata? Oh, yes, sa bata yan nakikita. Okay. Alright. So, meron pa tayong isa, Doc Daisy? From Christine Perez naman, siya po ay 29 years old. Nagkaroon ako ng community-acquired pneumonia. Pwede po ba itong mag-leave ng scar sa baga? Napapansin ko, mga bata ang nag-aano sa atin ngayon. Nagtatanong. So ito yung sinasabi ni Doc na ito yung pinaka-common community-acquired pneumonia. Fortunately, yung pagka nagkaroon ng pneumonia ng isang tao, maski na ganong kasibir ang pneumonia,
Ang general rule is recovery ng lungs. Bumabalik siya sa normal uli. So wala yung sinasabi niyang scar. Oo. Ang nagkakascar lang yung TB. Pagka napabayaan. Bumabata yung mga nagkakaroon ng pneumonia, no? At 29 years old. Okay, another one, Doc Days? Another one from Negros Occidental, si Jester Padilla, 38 years old. Ito naman yung kanyang tanong. Na-diagnose po ako with tubercle bacilli on the basal layer of the lung. Ito po ba ang TB? Oo. Ito isang pangalan din to, no? Tubercle bacilli. Ito yung organismo na nagkukos ng TB. So, maaring ikaw ay merong tuberculosis. Okay. So, yung tuberculosis and pneumonia can actually go together. Yes, pwede. Pwede magkasabay ang dalawa. So, mahirapan kami kasi hindi hirap namin alam niyan. kung which came first, no? Pwede mag-coexist ang dalawa. And of course, you have to treat both, di ba? Yes, At the kung same time. kung may evidence ka talaga na may sakit na tuberculosis ang pasyente, kailangang i-treat mo din aside from the pneumonia. Wala bang, ito ba hindi pwede i-treat through operation or surgery, itong pneumonia? Ang nakikita ko lang na role ng surgery sa pneumonia would be yung mga pagka nagkaroon ng komplikasyon ng pneumonia. No? Halimbawa, nagkaroon ng empyema, yung nagkaroon ng tubig ang baga na yung tubig naging nana. So yun, dinedrain yun ng thoracic surgeon. So, bubutasan. Pero by and large, nagkakaroon din sila ng complete recovery from this. Ayan, okay. So, parting words na tayo. Mabilis ang oras natin, Dr. Daisy. Oo, Marami tayong natutunan kay Oo, Doc. kung tutusin, kulang na kulang oras kasi ang pneumonias talaga is daming klase at iba-ibang treatment for different causes. Okay, so... Pero yung na-discuss naman ni Doc is yung talagang common. Right, okay. So, what do you want to tell our televiewers, Doc? Nagpapasalamat po kami sa Philippine College of Chest Physicians, sa ating mga mababait na host ngayong umaga, si Rhea. Rhea ba? Rhea. Rhea at si Doc Daisy sa pag-aanyaya namin dito sa amin sa UNTV. Again, you plug your programs. For the long months. Every August po, yun ang tinatawag naming long month. So, hindi ko lang po alam kung anong mga activities, but usually meron kaming mga activities to start the long month, no, the celebration. So, inaanyayahan ko po kayo, kung meron po kayong mga tanong tungkol sa kalusugan ng baga, no, pwede nyo po kaming makontak sa Philippine College of Chest Physicians. Give your personal number, Doc. Contact number. Landline po ng Philippine College of Chest Physicians ay 924 Yung clinic mo, Doc. Clinic. Sa clinic nyo na lang. Or baka yung cellphone number nyo, Doc, gusto nyo ibigay sa ating kasambahay. Okay. Baka may mga questions sila. Kung may questions kayo, ang cellphone ko po ay 0918-930-8934. Ayan. Ako, napakaswerte naman nila na binigay ni Doc yung cellphone number. niya. Bihirang-bihira yung mga doktor nagbibigay ng cellphone number. Pero thank you po, Doc Barsaga. Thank you, Okay. Dr. Bob. We really learn a lot. Okay, I wanna plug the Philippine Academy of Medical Specialists. Meron silang 15th annual convention. Nandito yung Doc on TV. May booth kami dito. This will be on November 6 and 7 at Crown Plaza Galleria. Punta po tayo doon. Of course, that is also with Dr. Daisy Camitan. Program nila ito, Doc Daisy. Congratulations for this program. I was actually part of this last year. Napakaganda ng mga programa nila. Puntahin natin, bisitahin natin sila on November 6 and 7. Ano ba? What can they expect here? Yes, iba-ibang lectures from different specialty. So, invited po lahat ng doctors, lalong-lalo na yung mga PAMS members na to participate sa darating natin. So, if they want to participate, who do they call? The PAMS Secretariat, ang number po ay 928-6836. Ayan. Of course, we also want to thank our sponsors. I want to thank Dr. Jafar and Dr. Grace of Asian Tropics. And gusto mong batiin yun? Gusto kong batiin lang my mom,
and my husband, Dr. June Kamitan, and my two beautiful kids, Ralph and Michelle. Hello. Yes. Hey, baby. I also want to greet Dina and Danny. Hello. They're always watching. And of course, medical service of UNTV continues yung klinika ni Kuya every Monday to Friday from 4:45 to 8 a.m. And ang topic natin next week ay stroke, Brain Attack Awareness Week kasi this August. So marami pala, we're celebrating a lot of, you know, what you call this? Pag-August, ang dami. Oo, lung month, ito, yung brain sa naman. Octa. Yeah, alright. Okay, so we enjoy. Thank you, Dr. Daisy. I'm gonna miss you. Balik ka ulit next Sunday, Okay, ha? always Oo. naman pag kailangan mo. Oo, wag na natin i-ano si Doc Bien. Anyway, thank you, Dr. Daisy. We really enjoy. And, you know, I'll see you again next Sunday. Bye! Bye!